Good morning. 5 o'clock, ano? So, today, ang chart ko ay nag-start sa daily. Sa daily ko. Inumpisahan. Kasi nung nag-uumpisa akong mag-charting, ito yung nagiging challenge sa akin. Paano ko, paano ko makikita yung lower time frame to higher time frame. And from higher time frame to lower time frame. Kaya pinapractice ko from higher time frame to lower time frame. And then, ngayon naman, gagawin natin lower time frame to higher time frame. Kasi napaka-importante na yan na makita mo yung bias ng higher time frame. Kasi yun yung magiging guide mo para sa lower time frame. Able to understand between the two time frame, yung bias ng dalawang time frame na to, mas magiging mapili ka dun sa trade mo. Katulad ko kahapon, halos ayaw kong mag-trade. Meron lang akong in-experiment. Ito, very small lot size. Kaya kahit na matalo ako, actually natalo ako kagabi, hindi ko masyadong dinadamdam yon kasi I know may hinihintay talaga akong opportunity. At ano tong opportunity na to? Isinet ko yung chart para hindi katulad nung una ko mga video. Ilalagay ko, ito nilagay ko na. So, paliwanag ko lang kung ano yung mga nilagay ko. Itong line na to, at yung line na to, at itong line na to, as 1, 2, 1, 2, 3. Yan. Nilagay ko doon sa candlestick na yon. Yung candlestick kasi na yon is, kung kukuha ko ng crosshair, this candlestick is 401 or April 1 hanggang May 1. So, ibig sabihin, isang buwan to. May 1 to May 30. Isang buwan din to. And then, this is the second, ito namang candlestick na to, this is the June until second week of June. And almost pumapasok na siya sa third week, ano, dahil 17 na ngayon. Ngayon, yung trend line na to, di ba, kinuha ko dito. Ito kasi parang peak yan. Bumagsak, pero bumalik din. Ito pa. And ito. So, this is now our support trend line. Okay? So, ito yung trend line support natin, di ba? Yung nasa taas naman, kinuha ko dito, tsaka dito, doon. So, nilagyan ko ng another trend line. So, ito ngayon yung pinaka resistance. Tapos, ito naman, kinuha ko dito, tapos nilagyan ko ng horizontal line. But there is another resistance, strong resistance, ayan. Pero since wala pa doon, wag muna nating lagyan para hindi masyadong gumulo yung chart natin. So, ang ipapaliwanag ko dito from April 1, saan ba nag-close yung market? O nag-open pala dito. Since red yan, kaya yung iba talagang ako, mas advice ko, mag-con kayo, laptop kayo, computer. Kung talagang ikakarir nyo ang pag-trade. So, saan ba nag-open itong candlestick na to? Na
April 1. So, yan, dito siya nag-open. So, kung dito siya nag-open, yung month ng April, saan naman nag-close yung price? Dito naman siya, sa baba nito. Since pula eh. Ngayon, kung ititingnan natin itong naging galaw ni April, ano yung candlestick na nabuo? Ang gagawin natin yan, lalagyan natin ito ng line yan, dito, line dito, tapos lagyan mo ng body yan. Pagdugtungin mo. Tapos itong bagsak na to, ito yung low. Ito yung low. Diba, ito yung open. Ito yung buntot. Pag tinignan mo sa 1 month yan. At itong high na to, ito naman yung buntot sa taas. So, dyan pa lang makikita mo na may indecision na April pa lang. Kaya nga lang, yung body medyo malaki. Di ba? Since dito nag-open at dito nag-close, yung body niyan, kulay green. So, ang parang lalabas is dominant pa rin yung buyer. Pero may indecision na. Sa laki ng buntot na to during the month of April, at sa buntot nito, may indecision na April pa lang. Punta naman tayo ng May. Yung May naman, nag-start siya o nag-open siya somewhere dito. Yan. And then nag-close siya somewhere dito. So kung lalagyan natin ngayon ng line yan, halos nagtagpo, di ba? Lalagyan natin ng body yan, ng line dito. So ayan yung body. So since ito yung naging low niya, open, low, close, at high. Pag ito, nilagyan ko dito, ito yung low, lagyan ko dito yan ng line. Yun yung buntot niya, napakahaba kumpara sa katawan. At another buntot dito sa taas na napakahaba din. Itong taas na to is very significant kasi buong month yung pinigil niya. Katulad nito, buong month ito. Actually, ito ang pumigil dito. Di ba? Hindi na nga nakarating dito eh. So, very strong to. Dito pa lang, pinigil na niya. So, kaya ito, napakalakas na ito. Kaya inuulit-ulit ko na ito ay napaka-strong resistance. Na pagka binalikan ng price, di ba, ayan o, bumabalik dahan-dahan. So, maging maingat ka dito talaga. Because historically, this is a strong resistance na price. Pero, ang concern ko dito, itong nabuo na to, this shows again, more indecisions. Kasi lumiit pa nga yung body. At humaba yung buntot kumpara sa katawan. So, the indecision of April, sinustain ng indecision ng May. Na nagwiggle lang yung price. Oh. Then, bumalik din siya sa dati. Ito halos, ito siya. So, ito rin siya, hindi naman lumayo. Kaya, kung sa cellphone, paano mo ito i-analyze? Kaya, if you really wanted to, kumbaga, i-pursue mo yung career ng trading, you better invest in sa laptop or computers. Kasi it will be more convenient paano mo basahin yung chart pag malaki yung yung monitor mo. It will give you a more clearer idea of what the market is doing. Kumbaga, ano yung clear direction niya. So, nandito tayo sa daily, Daily.
Then, iasog lang natin yung chart ng konti. Dito ngayon tayo sa June. So, the June started from this price. Ayan, umangat. Bumaba. Pansinin niyo, binalikan niya lang. Ayun, binalikan niya to. Yun yung behavior niya. Tapos, eto na naman siya ngayon. Ang tanong, babalikan niya kaya? So, sa ngayon, hindi natin alam. Pero, tingnan natin yung behavior ni gold. O, ito. Di ba? O. Impulse, binalikan. Pero may isa pa, di ba? Ito. Ito, huwag niyong kalimutan to. So, ito. Impulse, binalikan. Medyo sumobra pa. Di ba? So, ito na naman, no? Ayun. Malit na yan. Impulse, binalikan. Hindi nga lang sa katawan. Dun sa buntot, binalikan. Ito. Impulse, binalikan. Ito ngayon, ano to? Di ba? Ito, dito nag-start yung impulse, posibleng balikan. Sir, edi magsesell ako dito. Pwede. Pwede ka mag-sell. Kaya lang, you have to understand the importance of knowing the bias. Ano ba yung pinaka-bias natin dito? Sa daily na lang, daily, Ano yung bias natin? Is this an uptrend or this is downtrend? Okay, dito lang sa latest na to. Hanapin natin yung bias natin. Kasi pag alam mo yung bias mo, alam mo dapat yung opportunity na hanapin mo. For example, this is low. This is low. Pero pag pinagkumpara mo, this is higher low. And this is another low. Pag pinagkumpara mo, this is higher low. Pag pinagkumpara mo to, yan. Ang tanong, bakit naman naging low ito? Kasi ito yung high. And this is high, this is low. Diba? Ito naman, ito, pag pinagkumpara mo, ito, high din ito, pag kinumpara mo dito. Kaya ito low, ito high. Kaya lang ito, pag pinagkumpara mo, this is lower high. Kaya lang hindi siya tumuloy na mag-create ng another lower high. Ang kinrate niya is high. Pag pinagkumpara mo itong dalawang to, this is higher high. So, nabago yung structure from high, lower high, nabago. Pag nilagyan mo kasi ng trend line yan, yan. Ito yung downtrend. Kaso, na-break yung structure dito. Dito, na-break. Na-create siya ng from lower high, nagkaroon ng higher high, then nagkaroon ng another higher high. So, di ba kahapon o kahit nung Sabado pa, di ba? Sabi ko nga is, most likely it will go down. Pero, hindi natin pinipredict simply because of this resistance. Knowing that this area ay pinigil niya yung price na tumaas dito, it gives us an idea, an imaginary price resistance, na pagka dumating yung price doon, most likely it will react. Hindi man dumiretso, hindi man bumaba, maghihintay ka kung ano yung ipapakita niya. At ang ipinakita niya ngayon ay bumagsak siya. Yan. Pero, sir, since nakikita mo naman yun, ba't hindi ka nag-sell? Ayun. Yun yung magandang tanong. Because of this bias. Ang bias ko talaga is tataas. So, ang
Ang hinihintay ko is the price to go down somewhere here at bumababa na siya. Ayan. Ganun kasi yung mangyayari pagka medyo parang nagiging mapili ka sa trade mo pagka nakikita mo na yung chart. Ayan. At lalo na kung meron kang trabaho, hindi mo pinupwersa yung araw mo na may trade ka. Okay. So, clear na. Ang bias ko ay uptrend. And at the same time, yung price ngayon ay nasa retracement. Nagre-retrace. Ayan. So, hinihintay ko ngayon na itong candlestick na to, o yung price, sorry, ay makarating sa area na to. Ano yung hihintayin ko dito? Balikan natin. Tulad nito. Ano bang meron dito? Rejection. Dito. Another rejection. Dito. Ayan. Indecision or weak candles, another weak candles, and then nagkaroon ng ayan. This weak candles, this rejection sa support area is a sign. Pansinin nyo, hindi siya sumasakto. Minsan, nagre-reject na ganon. Di ba? Nagre-reject. So, bakit siya nagre-reject? So, ganon din yung nangyari dito sa, sorry. Yun din yung nangyari dito sa taas. Kaya lang, hindi mo makita dito yung buntot masyado kasi nasa daily. Pero pag bumaba ka ng 1 hour, makikita mo ang daming buntot dyan. Ano yung mga buntot na yon? Yan. Pero sa ngayon, ang pag-usapan muna natin, saan ang inihintay kong opportunity? Dito, buy. Simply because of the bias na yan, uptrend. Okay. Pero napakaganda nung nangyari kahapon. Kung matatandaan nyo yun, ano ba yung ginawa ng market sa price, ano? Ano ba? Pero actually, yung nangyari na yun is the decision or emotions ng mga buyer and seller. Baba tayo ng 1 hour. Yan. So, ito yung strong resistance. Ayan, nagbigay siya ng idea na binutas niya, but remember, hindi man lang nag 50%. Kumbaga, alanganin. Ayan, di ba? Nandun siya sa taas, nag-close dito, and then, ibinalik. Ayan. Last week pa lang, pinakita niya na hindi niya mabutas, nahirapan siya. Then, so, small candles, rejection, small candles, rejection, and then another impulse, tinry niya uli. Lumabas na naman, pero this time, bumagsak uli below the resistance. So, ibig sabihin, parang ito ngayon, pinapakita nito na talagang hirap yung price. Dito, pinapakita na niya, hirap yung price. Ang tawag na iba dito, double top. So, it's an indication na talagang babagsak yung market. At bumagsak nga. Kaya lang, marami nang nag-entry dito. Dito pa lang, marami nang nag-entry dyan. Dito pa lang, marami nang nag-entry dyan. Sell. Entry ng sell. Stop loss. So, dahil sa pinakitang buntot nito, yung mga ibang mag-entry, nilalagay nila stop loss just above this wick. O, di baba uli. So, inikot, pinaikot yung price, isa pa. Nag-try, nagpakita ng inverted hammer. So, kung ikaw ang retail trader, what does inverted hammer mean? Di ba sell na naman? So, enter na naman yan. Stop loss above. O, yun. Stop loss. Entry. So, take profit. Sabi mo na take profit dito. Kasi, yan, take profit.
At hindi isang tao lang yan o isang retailer. Mas marami ang retailer na baguhan ngayon. O yung sumusunod sila base doon sa support and resistance, nagre-react kagad. So, ibig sabihin mo, napakarami yan. Yan. So, bukod sa retailer, may institusyon. So, ito institusyon, marami siyang pera. Yan. Yan. So, kasi itong market is hindi naman totoong pera talaga yung binibili, di ba? Di ba contract? Yan, bibili tayo ng contract. Yung contract pag bumagsak o tumaas, ganun yung pinaka-idea nito eh. Hindi naman actually pag nag-sell ka is binenta mo eh. Bumili ka pa rin, kaya lang ang kwan mo is bababa. Ganun yung bias mo. So ngayon, itong mga institusyon, nakikita nila na, uy, maraming stop loss dito. So, paano natin mawa-wipe out ito? Yan. So, kailangan i-induce natin yung price pataas. Induce. Marami silang pera, kaya nilang ikon yan. O, bumili sila ng mataas. So, tataas yung market. So, pagdating dito, di ba? Tataas yung price. So, i-diskarga nila yung pera nila. So, lalong yan, mawa-wipe out itong kung to, itong mga naka-stop loss na to. Ngayon, si retailer from sell na stop loss siya, na wipe out siya. So, iisipin niya ngayon na, uy, parang mali ako. Parang pataas na yung market. So, ang gagawin niya, since na wipe out na siya, at yung iba, di ba, yung nagre-revenge trade, gustong makabawi, yun. Lalo na kung malaki yung talo, babaligtarin niya yan. Kasi nung umangat ito, di ba? Umangat, di ba? Pagpasok sa umaga, umangat. So, stop loss nito, wipe out yan. Mag-change siya ng bias, buy. So, kung nandito yung buy, asan yung stop loss? Nandito. Ano nangyari sa price? Di ba? Bumalik ulit. O, di si retailer na naman, nandito na naman. O, di pala, sell pala talaga. O, sell tayo ulit. Stop loss naman dito. Maraming ganyan na humahabol. O, dito na naman. O, bumalik na naman yung price. Ayun. Wipe out na naman. Ay, hanggang sa nalito, hanggang natakot ng pumindot. Diba? O, pagdating dito, meron na naman, nag-buy na naman. O, yun, diniskarga na lahat yung, so, nag-sell na siya, yung institusyon. Ano nangyayari pagka nag-sell? Pag maraming nag-sell, what will happen sa price? Babagsak. So, ito ngayon, binalikan siya. Yun. Ito, sakto, binalikan ito. Kaya you always try to remember this small candlestick kung saan nag-umpisa yung impulse. Ito yung tinatawag nating demand zone. So, palagay ko, medyo mahaba yung video na to. Pero at least, sana may matutuhan kayo. Ang tanong ngayon, Sir, Coach, o mate, ano tayo? Kung na tayo? Sell na tayo? Hindi pa rin. Again, ang opportunity na hinahanap ko is buy. And at the same time, nasa gitna na siya. There is another resistance na binutas na ngayon ay nagiging support. Hindi naman yan basta babagsak na ganon. Ang tendency niyan, lalaro yan. So, pumasok ka rito, nag-sell ka, tumaas, talo ka na naman, bumalik. Sell ka na naman, tumaas, hanggang karating doon. Natalo ka pa, although na-sell ka. Kasi, bakit? Pwede kang ma-stop loss. Lalo na kung maliit ang capital mo. Kaya, para sa akin, maghihintay ako ng opportunity dito. The moment na magkaroon ng mga weak candles, rejection, yan,
it's another sign. Kasi yun na yung bias. Ayan na mismo yung bias. Another sign na ready na uli siyang tumaas. Another sign, hindi sinabing siguradong tataas. What if nagkaroon ng small candlestick pero sunundan ng pabagsak? Yan. At yan ay binalikan. Babalikan niya yon. Ano yung nakikita niyo pang isa na hindi pa niya isinasara? Ito, sinara niya na to. Sinara niya yan. Ito, sinara niya. Ito, hindi pa. Pero meron pa siyang hindi isa sinasara. Ito. So, may posibilidad pa rin na balikan ito. Kasi ganun yung characteristic ni candlestick. Binabalikan niya talaga. So, pag yan ang nangyari at nakaipit ka dito, medyo mag-isip-isip ka na. Deserve mo pa bang maghintay ng ganyang katagal para balikan yan? O pwede ka na mag-cut ng losses mo and you can start again with your new trade at makakitain mo pa rin yung nawala mo dito. Kesa naghihintay ka. Kasi ang kalaban mo dyan ay oras. Na ngayon ay natututo na, pwede mo nang gamitin yung natututuhan mo kesa kesa maubos yung oras mo kahihintay na bumalik. Why not use kung ano yung natutuhan natin ngayon para at least baka pwede tayong kumita rito. If this is going to go downtrend, the bias is downtrend, what are the opportunities? Sell opportunity. Yun lang muna. Thank you.